So hi guys, we'll be proceeding with the non-interest bearing note. Okay, so this we will concentrate first on the basics in the introduction and then the initial measurement of notes receivable with cash selling price. Okay, now sabi natin non-interest bearing note. So how does this work? So parang lumalabas, for example, nagpautang ka 1 million. And then, sabi dun sa promissory note, walang interest. So, pwedeng 0% interest nakalagay o non-interest bearing or talagang literally walang nakalagay na interest. So, ito ay sa non-interest bearing note. Now, sa form niya, parang walang interest. But how does accounting treat this? Okay? In accounting and in the parlance of business, sa business kasi walang libre. Okay? Lahat may kapalit. Yan ang assumption yan. Because a business, nagtayo ka ng negosyo para mag-earn ng profit. So, walang libre talaga. So, tulad nito, pag nagpapautang ka, paano ka ba kumikita sa pautang? 'Di ba? Sa interest. Okay. So, sa business side, imposibleng walang sa business side, okay? Parang napakapangit naman na wala kang kikitain diyan. So, ang assumption dito ng accounting as, ibig sabihin yan, etong 1 million na yan, hindi yan totoong non-interest bearing. Ang ibig sabihin lang yan is nakapaloob na dito sa 1 million yung interest. So, what do you mean, sir? Parang sinasabi mo, okay, kung 1 million yan, tas non-interest bearing, ang assumption ni accounting is, okay, non-interest bearing, di kami naniniwala, panigurado, yung principal tsaka interest magkasama na dito. So, it's a matter of determining kung magkano si principal dyan, magkano yung portion ni principal, tsaka magkano yung portion ni interest para may account natin. Kasi syempre, ang principal niyan, ititreat natin yan as tawag dito, receivable. At yung interest, ititreat natin yan as income, basically. Okay? Now, ano ba ang sabi ng PAS and PFRS? Ano ang magiging basis natin ng principal? Ang sabi ni PFRS, ang basis ng principal natin ay yung tinatawag na cash selling price. So let's say for example, ang nakalagay na cash selling price ay 800,000. Okay? So paano ang mangyayari dyan kung 800,000 yan? E di ang face value ng note, 1 million kasi yung nakalagay. And then yung cash selling price, wag niyo munang pansinin to. Okay, 800,000. Ibig sabihin, yung unearned interest income niya ay 200,000. So parang sinasabi mo, yung 1 million na yan, 800,000 dyan principal, yung 200,000 dyan yung interest. Okay, yun yung idea niya. Now, sir, nangyayari ba talaga to? Yes. Actually, napapansin niyo yan pag bibili kayo ng mga appliances and gadgets. Sinasabi nila na pag kin-credit card mo, 0% interest. In actuality, hindi totoo yan. So, sabi nila, pag credit card, 0%. Pero pag tinry mo yung what if ikakash ko na siya, ibibigay sa'yo ng mas mababang presyo. So, an instance of this is, okay, pag bibili ka, for example, okay, bili na kayo ng laptop, 30,000, pag credit card, walang interest. Okay, sasabihin nila yun. Pag tinanong mo yan, magkano pag kinash namin? Pwedeng sabihin nila 25,000 lang. So, parang sinasabi nito, ito yung cash selling price. Okay? Now, to understand further, okay, para at least mas maintindihan natin to, yung problem na to, we go to, yung scenario niyan, we first go to a problem. So, ito. Example. So, ayan. Now, sabi dito, BSA company sold this equipment on January 1, 2020 with a carrying amount of 400,000. Ang cost daw niya, 750, accumulated the 350, so that is 750 minus 350, 400 talaga yan. So, for 600,000. The buyer signed a non-interest bearing note, 600,000. Okay? Due siya after 3 years. So, eto, lump sum to kasi isang bagsakan sa December 31, 2022. Cash selling price daw, 540. Okay? So, we go first with the initial problem. Okay? So, sa initial problem, sabi dyan, magkano yung face value ng note? So, ang face value ng note is 600,000. Magkano naman si cash selling price? Ang cash selling price niya, 540. Therefore, ang unearned interest income ko, 60. Okay? So, paano naman natin ngayon ipa-plot to as journal entry? So, simple lang, no? We first put notes, receivable. Magkano yan? 600
1,000. Okay? And then ilagay natin si unearned interest income. Okay, magkano si unearned interest income? Okay, ang unearned interest income natin ay 60,000. Now, proceed tayo dun sa binentang asset. Yung binentang asset, ang cost daw niya ay 750. So, mawawalan ka ng equipment. So, equipment, babawasan mo 750,000. Mawawalan ka din ng accumulated depreciation. Kasi continue ko na lang Dahil nga binenta mo na yan, mawawala rin yung accumulated depreciation. 350,000. So, as you can see, magkano ang difference niya? So, 600, 950 dito, and then dito, 750 plus 60, this is 810. 810, so magkakaroon tayo dito ng gain. Okay? Gain on sale. So, ang gain on sale natin is, magkano to? 950 minus 810. Okay. 810, 950. So, makukuha mo dito ay 140. Okay. So, tingnan natin. So, 140. Ito, gain, 140,000. Now, parang ang daming nangyari dito, okay, sa journal entry na to. Okay, pero i-simplify natin. Ang unearned interest income natin is ito. Okay, so 60,000 given yan. Now, ano pa ba ibang itatanong dyan? Sir, minsan tinatanong tong gain on sale. Paano ko makukuha to ng mabilis? Okay, makukuha mo yan, simple lang siya. Pag ganito na, again, this is with cash selling price, with cash selling price. Okay, so pag with cash selling price, okay, ang formula mo para makuha si tawag dito, yung gain na yan, okay, or loss, magkano mo ba siya, or magkano yung value nung binebenta mo? Yung binebenta mo, ang carrying amount niya ay, tawag dito, saan yun? 400,000. Okay? And then, paano ko makukuha si selling price? So, ang idea kasi nito, selling price. Okay? So, paano ko makukuha si selling price? So, magkano ba ang selling price niya dyan? Ang magiging selling price natin dito ay yung cash selling price, which is 540,000. Therefore, 140. Now, parang nagbebenta ka ng asset. Pag nagbebenta ka, paano mo makukuha kung kumita ka ba or nalugi? Iko-compare mo kung magkano mo siya binenta, tsaka kung magkano na lang siya. So, magkano na lang siya? 400. Magkano mo siya binenta? 540. Okay? So, 140,000 yung magiging gain mo. Pag negative yan, loss yan. Sir, question, di ba 600 yung note? Huwag kang makulit. Yung note na yan may kasamang interest. At na-establish na natin 60 dyan interest. So, pag pinlas mo dito 60, 600 yan. Okay? So, hindi yung 600 ang ilalagay natin dito kasi yung 60 dyan sa 600 na yan, interest yan. Hindi yan selling price, interest yan. Okay? So, ayan. Yan yung parang pinaka-basic. So, eto again, initial recognition lang siya. So, para at least kompletuhin natin yung dito, paano makukuha si gain or loss on sale pag may cash selling price? Simple lang. Cash selling price. Okay. Less carrying amount. Okay. Yun, gain or loss na yan. Okay. Now, mamaya